Akala ko ho, yung Holy Week, so Jesucristo lang ang nabuhay, pati pala patay na kaso, binuhay nilang muli. Ang galing talaga ni Bunying, no? Ang galing talaga ng bangag admin, mag-magic sarap. Eleksyon, magic sarap. No? Puta, lahat ng nangyayari sa atin, minagic nila, oh. Lahat ng kalaban, minagic sarap. Hoy! Hoy, magbago na kayo, malapit na magunaw ang mundo. Diyos ko, ni malaman talaga, oh. Magbago na kayo mga bangag. O, pakinggan po natin yung ni Pastor Kibuloy, legal team. Ito. Sir, ano po ang official statement po ng kampo ng ating butihing pastor hinggil po sa mga turn of events na nangyayari po ngayong araw? Well, we are very calm and we will face all the challenges that are before us today. And ang nangyari kanina is in-implement yung warrants of arrest na na-issue ng RTC Branch 12 at nag-voluntarily surrender yung isa sa mga akusado. Tatlo pala sila. Si Barangay Kapitan Crescente Canada at saka yung si Pauline Canada and Sylvia Simanes. So they have already posted bail and they are now enjoying their temporary liberty as provided by the rules of court. Oh, nakalaya na agad, ha? Nasa na mga bangag? Ansa, maayong otoy, mga bangag pakalat-kalat sa Bisdag Pilipinas. Paano yan? Ayan na, maliwanag. Voluntarily surrendered. At nakapagpiyansa na, nakalaya na. Ano tayo ngayon? Sus, yung inyong galit kay Pastor Kibuloy, hindi man lang umabot ng ng isang araw ba na pakulong, no? Paditin. Wala, nagpiyansa eh. Kasi nga, pwedeng piyansahan ang kaso. Mababang uri ng kaso ho yan eh. Hindi yan makapagpakulong sa isang tao, lalo na mikos-mikos lang yan ni Bunying. Mikos-mikos lang yan ni Mamsi. Ayan ha, nakalaya ha. Okay. Tuloy po, attorney. Attorney, marami kasing lumalabas na balita na inaresto daw. Iba po yung inaresto, iba po yung mapayapang sumuko at pinakain. Ang balita ko nga, may mga ganong anggulo, attorney. Ituloy mo, sir. Pinakain ba, sir? So, sa social naman na nag-aresto, pinakain pa kayo. Kung ako nagpakain sa inyo, lagyan ko ng bitsin. Promise, pag si Untivirus papunta doon, kunyari ako, miyembro, kunyari lang ito, hindi naman mangyayari, mababait naman ang Kingdom of Jesus Christ. No? Pinoy Farmer, so kasi, mga bangag kasi ang mga animal, yung nagalit kay Pastor, pakainin ko kayo, bitsinan ko kayo eh. Bitsin, tulog. Tapos na. Ayan o, mga kapal ng mukha ninyo, pinakain pa kayo, tapos sabihin pa ninyo si Pastor na puganti. Tapos sabihin pa ninyo na, hindi pa ninyo sinabi na voluntaryo na sumuko. Dapat sabi ng totoo. Ayan po Tuloy po. Well, actually, voluntary po yung gusto nilang harapin yung kaso para magkaharapan na. Correct. And we have actually advised them na yan ang pinakamagandang move ngayon so that the people would know who is telling the truth. Correct. And we are really very thirsty for justice, and that is why the accused came out voluntarily and succumbed to the jurisdiction of the Honorable Court. Maraming salamat po, Attorney. Pero Attorney, maraming nagtatanong sa ating mga kababayan. Nalaman yung order, mismo nag-post si Senator Ontiveros sa kanyang Facebook. Mukhang malalim ang kanyang mga source doon at nauna pa siyang nag-post ng impormasyon. Okay ito yung sinabi ko nga sa inyo kagabi mga kabisdak. O kagahapon, bakit si Ontiveros ang naunang nag-post ng warrant of arrest labang kay Pastor Kibuloy? Anong nangyayari, Ontiveros? Mikos-mikos? Planado? O talagang laki na talaga ng bayad ninyo, ha? Okay, may nakagawa tayo ng paraan. O, sige, gorgor ninyo ang video. Tuloy.
masyado ngang mabilis sila ngayon. At Ayun. alam na nila. Actually, after the Department of Justice issued a resolution after nearly 4-year delay, no? Ang petition for review kasi inaakyat noong January 4, 2021 pa. Na-resolve yun ngayong March 3 of 2024. Kami naman, pagkatanggap namin ng resolution, nag-file kaagad kami ng motion for reconsideration because under the rules, we could not file a petition for certiorari without exhausting other plain and speedy remedy. And since a motion for reconsideration is still available to us, we opted to avail of the same. And after that, we filed a motion to defer further proceedings in RTC Branch 12 because we argued that it is within the right of the accused to file such a motion in order for them to be accorded full due process under the law. And this was granted at first by the presiding judge of RTC Branch 12. Bigla na lang, while awaiting for the ruling of the motion for reconsideration that we filed with the Department of Justice, nagpalabas ng order si Judge Baguio at ipa-implement na niya yung warrant kaagad. No? On the same day, nung nagpalabas siya ng order na yun, nag-file kaagad kami ng motion for reconsideration. Minadali namin and we were able to beat the 5 o'clock yung self-imposed deadline on my part because we were really surprised by the sudden ruling of the Honorable Presiding Judge. And we argued therein that the accused or the respondent should be given equal rights kasi nung petition for review po, halos 4 years po yan nakabinbin sa Department of Justice. And if you will follow Tatad versus Sandigan Bayan, in the Supreme Court there ruled that the accused has the right to speedy disposition of cases. Yung sa Tatad case, halos 3 taon lang ang delay ng kanyang preliminary investigation. Dito po sa Department of Justice, no, more than 3 years po siya nakabinbin doon, halos 4 years na po. Kaya nga, one of the grounds na isinight namin is the violation of our client's right to speedy disposition of cases. What is good for the gander should also be good for the goose. Kung may rights po yung complainant, may rights din po yung accused. At saka, hindi naman po pata sa tingin namin na pinabayaan yung kaso for more than 3 years doon sa Department of Justice at gusto namin na marule sana yung motion for reconsideration at ilang araw pa lang ang naglapse nung final namin yung MR. It was only March 11 of 2024. No? Ordinarily, if you followed the rules, 7 days, if 15. an accused files a petition for review, it has a 60-day period, no? 60 Stay days. period. 60 The court days. can order that the proceedings be stayed. But that rule applies if it is the accused who or respondent raises the matter, the issue to the Department of Justice. Dito baliktad. Kasi ang mga complaint po, dinismiss lahat ng City Prosecutor's Office ng Davao City kasi wala talagang basihan. Inexplain isa-isa ng City Prosecutor Office of Davao City bakit walang basihan yung mga complaints against Pastor Apollo Kibuloy. And dito, dapat sana pinagbigyan din kami na ma-resolve muna yung motion for reconsideration kasi bago lang namin na-file, wala pang 1 buwan eh. To say that na bigyan na kami ng tsansa is really, to our humble mind, is really not enough because the complainant was given more than 3 years in the Department of Justice. It's left there, no? And now, nung kami naman ang nag-invoke ng aming right, sana naman ay pakinggan din kami. Correct. Isa-isahin at estadihan bakit yung kaso na rape daw na
nangyari noong September 1, 2014 ay final December 18, 2019, 5 years after. At saka yung date pa, hindi pa tama. Kasi August pala yung give us this day. At saka hindi man lang siya nagreklamo na nandun naman yung father na during that time and yung mga pamilya niya because they were in Davao. All of these matters are supposedly part of the motion for reconsideration that we filed in the Department of Justice. And if these would be considered, I'm very sure that there might be a change of heart. And I think the accused is entitled to that, to be given leeway in asserting their rights under the law. Attorney, may gabi si Edmar. Teka lang ha. Mikos-mikos nga mga kabisdak. Mantakin mo ha, anong pizza po yung naglabas ng March ng kautusan? March 11 ba, tama? Tapos sumagot agad sila. Tapos pinasagot muli. Yung reason dito ni attorney, yung rebat niya, yung mga akusado kasi, mga more than 3 years, yung mga akusado, yung mga complainant, more than 3 years na pagbigyan diyan sa kanilang complaint at binuhay. So ngayon, dapat, kung pinagbigyan itong mga bugok, ay dapat pagbigyan din po sila ng kanilang karapatan na sumagot diyan. Pinapastrak po ang resulta para si Pastor masiraan. Talagang siniraan la. Dapat nga nagiging maingat po sila dito sa himay-himay ng kaso na ito kasi binuhay nila dati nang nabasura. Anong taon na basura yon? 2020, tama? 2020. Ayan magugulat ka, mabilis ang desisyon nila sa isang kasong nabasura. Davao Prosecutors Junk Criminal Raps versus Kibuloy and 5 others. Kailan po ito? July 8, 2020. So matagal nang naibasura, ngayon, bakit binuhay tapos hindi pa binigyan ng maayos na proseso at hindi pa binigyan ng maayos na due process at karapatan itong kampo ni Pastor Kibuloy? Yes. Pakinggan muli natin Kasi yan. yung turn of events, parang makokonek mo agad Kasi sabi mo nga, after 3 years, muling binuhay ang kaso na ito. Ano ang ginawa nung mga unang taon? Bakit hindi ito binuhay? At nagkataon lang ba na during sa umiinit yung issue din, di ba? Sa SMNI, kay Pastor Apollo, sa mga Duterte, dito sa mga na ito na nabuhay ulit itong mga kasong ito. Kaya hindi mo maisasantabi na yung mga supporters ng ating butihing pastor, tumaas talaga yung kilay. Bakit ganito? Kumbaga, magdududa sila na lahat ng ito, parang, alam mo na, yung issue sa politika. And yet, itong si Senadora Risa Ontiveros, ang nanguna pa sa pagpapalabas nitong pero noong panahon, noong mga unang mga taon, hindi naman siya nagka-interest dito. Oo nga. We cannot help but suspect that this is really politically related because in the past, wala naman nagpakita ng ganong interest si Senator Ontiveros po dito sa kaso. With due respect to her, wala naman yung pangalan niya noon, hindi naman Hindi kasali. na ririnig namin na nagpa-follow up sa kaso na ito. Ngayon lang po na umiinit yung mga kaso against Pastor Apollo C. Kibuloy na bigla na lang nabuhay itong kaso na ito. Kaya nga, there are reasonable grounds to believe na yung pagbuhay ng kaso na ito ay may kaugnayan nga sa politika. Yun ang duda namin at parang sa tingin ko rin, parang may basihan din. And Hindi lang talagang parang may basihan, attorney, talagang may basihan itong nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy na may kinalaman sa politika. Unang-una, sinabi ko nga sa inyo kagabi, matagal ko na sinabi sa inyo collateral damage lang itong si Pastor.
Kasi itong si Raisa Hontiveros, talagang ang puntarya nila ang mga Duterte. At uminit lang ito dahil po dito sa mga dahil po sa mga tambaluslos diyan sa Kongreso. Sinimulan nila SMNI, pinaugong nila, tapos biglang umintra si Risa Hontiveros, 2020 wala naman siya. Hindi naman siya nag-participate dito. 20 na mga kaso na yan, kaya nabasura ho eh. Wala namang nagpakitang PhilHealth Queen that time. So ngayon, bigla lang nagpakita, biglang kumupal, paimbestiga-imbestiga, akala mo hero, magre-rescue daw para sa mga survivor ni Mal. No? Ito pamumulitika kasi sabi ko nga, libre publicity. Re-electionist siya. Maraming nauto. Sobrang daming nauto. Ang daming naniniwala eh. Mga bangag din yung naniniwala. Mamuni na sa ito. Salamat sa pakulay. Tuloy nga na natin Po ang mangyayari dito, sir, maliban dito sa kaso sa Davao, meron din dito sa Pasig, tama po ba? Yes. It's pending with RTC Branch 159 in Pasig City. And yung kaso naman doon, 2 counts of qualified human trafficking under Section 4A of RA 9208. Yan po ang final sa Pasig. Yan nga, sinight namin dun sa aming motion for reconsideration na kailangan siguro tingnan ito uli kasi sa dispositive portion doon sa resolution, it was the City Prosecutor's Office of Davao City who was ordered to file informations for 3 different crimes. Pero nagtaka na lang ako personally, because I was the one handling the cases and caused the dismissal in the Davao City Prosecutor's Office. Bakit yung isa sa Pasig na file? Hindi naman po pwede under our rules na ang Davao City Prosecutor's Office mag-file ng kaso doon sa Pasig. Sinight namin sa hindi ka pwede mag-shortcut. If the crime was committed in Pasig, then file the case in Pasig. You could not file the case in Davao City and let Davao City Prosecutor's Office file an information in Pasig. That's news to me. So those are one of the grounds that we raised in the motion for reconsiderations. That is why we humbly feel that there is really a need to take a second look into the cases filed by the Department of Justice in this case. Sa pag-usad po ng Mikos to guys. Tama naman talaga kung saan nangyayari yung insidente, doon mo ikaso. Bakit napunta sa Pasig, animal? No? Gusto kasi nila talaga kunin si Pastor pupunta sa Maynila. Pero kagaguhan ito, panggigipit na ito guys. Dapat sa Davao lang putangin na, dyan nga sa Davao binasura Hindi, dapat sa Davao din dinigin. Bakit ipupunta doon sa Pasig City? Doon ba nangyayari? Grabe no? Lahat na lang ng gusto nila nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, yung mali, tinatama, yung tama, minamali. Sila yung nasusunod. Sige nga, pwede bang, kunyari ako, merong nagka-problema, may kakasuhan ako. Ito kunyari, nakatira ako sa Pasay City. Sa Pasay City ako nakatira. Ngayon, tinarantado ako sa Pasay City din. Pwede pala ako magkaso doon sa Malabon? Tanga. Bangag lang naniniwala dyan, bangag lang sasabihin, pwede. Ano nangyayari ito? Talagang planado talaga nila paano mapadapa si Pastor Kibuloy dahil nga na politika talaga ito guys. Ang masaklap nga, hindi naman politika si Pastor Kibuloy, pinupolitika ng mga buhaya, mga bangag. Tuloy nga sir. Diyan sa Davao City, ang susunod ba nito, magkakalatagan na talaga ng ebidensya, magkakaroon na ba ng mga hearing at magkakaroon na ng cross-examination dun sa mga witness? Kasi doon malalaman kung talagang totoo yung mga sinasabi niya, magkakaalaman na. Kumbaga, kung sino talagang nagsasabi ng totoo at ang mga nagsisinungaling.
honestly, Sir Admar, we are ready, able, and willing to face them in court. Aha. However, as a defense counsel, I am likewise entitled to avail of any and all legal remedies for my client. So, ang gagawin ko, hindi ko na lang i-advance news, pero may gagawin pa rin ako na I will Nako. insist that the preliminary investigation in this case was defective and that the findings of the Department of Justice need to be looked at again. So therefore, if the Department of Justice will resolve our motion for reconsideration, we will avail of the prevailing remedies that are available to us, such as but not limited to maybe going to the Court of Appeals or to the OP, and we will cause the suspension of proceedings in the court, etc., etc. Lahat po yan i-avail namin para mapagbigyan talaga ng tsansa ang mga respondents na i-prove na wala talaga silang kasalanan sa mga akusasyon laban sa kanila. Huli na lang po, attorney, sa Pilipinas, mahalaga po sa atin yung rights of the accused. Innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Mayroon ako nabasa recently na yung kaso ni Hubert Webb, di ba? Na-convict. Tapos 2010, na binaliktad ng Supreme Court. At sabi noon sa desisyon ng Supreme Court on that case, and I quote, "For it would be a serious mistake to send an innocent man to jail." End of quote. So, sir, anong payo ninyo sa ating mga kababayan na maghina-hina dito sa pagkukomento dahil masyado namang, kasi one-sided kung optics ang titingnan, talagang, lalo pag nanonood lang, hindi nag-aaral sa issue. Kaya nga, meron akong tinuturo sa aking mga estudyante niyan, sir. Ang sabi ko, remember always the immortal cry of Themistocles to Alcibiades. Strike, but hear me first. Hear our defenses, and you will be convinced that the accused in these cases are really innocent. Yun po. Okay. Attorney, dagang salamat. Ayan na, oh. Nagawa pa rin natin kahit ginurgur tayo. Oh, oy, naggurgur ka na daw. Ayaw na daw ma-play yung video, live ko. Ano bang nangyari sa mga bangag? Masyado nang takot sa atin. Okay. Yung mga, pa-refresh nyo na lang yung ninyo mga kabisdak. Alam nyo ho, mga kababayan ko, itong nangyayari kay Pastor, 100% po ito. Pinopolitika lang. Si Pastor Kibuloy, 100%. Sabi nga ni Bantag, 101%. Mantakin mo, yung nag-akusa, pinagbigyan. Mga almost 4 years. Yung inaakusahan, hindi pinagbigyan na makasagot ng maayos. Ginawa nila, nabasura sa Davao City, binasura, July 20, transfer sa Pasig, yung ibang kaso. Putakin gagawin talaga nila lahat para mapabagsak si Pastor Kibuloy. Ang tanong, kaya ba nilang pabagsakin? Ang nakikita ko dito mga kabisdak, parang mas okay na siguro yan, na sa korte na, para magkahiyaan na. Total, sabi ko nga sa inyo, kung ebidensya yung pagbabasihan, ay may laban talaga. Wala na yan, binasura na yan. Ginusto lang nilang buhayin para takpan yung totoong nangyayari sa ating bayan. Si Hontiveros pa lang, magtataka ka na Bakit si Hontiveros umipal-ipal dyan? Simpleng lang yan, simpleng logic lang. Hindi mo kailangan mag-aral ng kung ano-anong psychology or abogado. Hindi mo na kailangan pag-isipan mo lang. Sige nga, kung hindi ito pinopolitika, bakit itong animal na tambaluslos na Hontiveros, wala naman yan sa eksena noon? 2020, nakita ba siya? Nag-iingay ba siya sa isyong ito? Di ba wala? Oh. Ngayon, dahil matatapos na termino niya, para eleksyon na 2025, sumali na siya dito. Masaklap pa. Yung sinuportahan ni Pastor Kibuloy ng nakarang eleksyon, yan yata yung nagmamando sa kanya ngayon. Kay Risa Hontiveros. Antakin mo po mga kabisdak,
itong si Pastor Kibuloy ay napakabuting tao. Tinulungan si Bangag. Ang isinukli ay kasamaan. Grabe, no? Kabutihan yung ginawa ng isang Pastor Kibuloy at Kingdom of Jesus Christ kay Bangag. Yung sukli, kasamaan. Ginamit yung mga galit sa mga Duterte. Sa mga Bangag supporters na hindi nagtusok, panoorin nyo po ang bidyong ito. Sana hindi magurgor. Oh. Bukod sa pagiging sikat na international television evangelist, si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ay kilala rin sa kanyang kabutihan. Sa pangunguna ni Pastor Apollo ay milyong-milyong kabataan sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo ang napakait, dinamitan at pinaaral. Mga nakalbong bundok ang natamnan at mga hirap sa buhay ang natulungan. Ngunit, sa kabila ng kanyang kagandahang loob na ipinakita ng halos 5 dekada, ay bakit tila niraratrat ng putik ang kanyang pangalan ngayon? Yung video natin, ayaw na public. Sino nga ba si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang nagsusulong ng nation building para usigin ng mga tao na galing mismo sa gobyerno? Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Dalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Bagamat si Pastor Apollo ay tanyag na taong simbahan, ay naniniwala naman ang ilang kilalang personalidad na ang pinagdadaanan ni Pastor Apollo ngayon sa Kamara, sa Senado, at maging sa kagawaran ng hustisya ay may kinalaman sa impluensya niya sa mundo ng politika. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay kaalyado ni FPIRD. Yung closeness ni Pastor sa mga Duterte, so expecting niya pag 2028 magagamit talaga na platform ng mga Duterte ang isimenay. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang plano na muling tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Pero batay sa mga survey, ay Duterte pa rin ang may pinakamataas na tiwala at suporta sa mga Pilipino. Ito ay hindi si Tatay Digong, kundi ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Audio na lang muna kasi Ayon kay Pastor Apollo, si Vicky Sara ang magiging Pangulo ng Pilipinas, kasunod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit maganda ito pakinggan, ay hindi lahat ang natutuwa rito, lalo na sa mga nag-aambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat walang patunay rito, ay obvious naman kung bakit pilit na ikinakabit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds sa Kamara. Ang kanya umunong pagtanggap ng bag ng baril mula kay Pastor Apollo at marami pang iba. Miss Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his speaker is poised to be or to run for president. Naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Dahil sa taas ng popularity rating ng mag-amang Duterte, ay hirap ngayon ang kanilang mga kaaway na direkta silang kumprontahin, kung kaya't target na tibagin ang kanilang pundasyon. At ito ay walang iba
kundi ang mga taga-suporta, kabilang na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ang Sunshine Media Network International o SMNI. Sa House of Representatives o Kamara, ang SMNI ay pinatatanggalan na ng prangkisa. Ito ay isinulong mismo ng mga party list na pinaniniwalaang kasapi ng CPP, NPA, NDF. Kabilang dito ang Gabriela ni Arlene Rosas, Acne Church ni Franz Castro at Kabataan ni Raul Manuel. Sino ba ang mga tinamaan sa mga programa ng SMNI? Unang-una, yung mga rebelde, NPA. Very hard-hitting ang SMNI sa NPA at naanmas na gusto yung mga... Guys, pakinggan natin yung video kasi audio na lang. Nagurgur tayo eh. Ayaw nila pa-play yung video. Kaya ito na lang audio muna. Yung CPP, NPA, NDF, lalong-lalo na yung mga front nila, yung mga party list na yan. Sa Senado, pilit naman na pinadadalo sa isang pagdinig ng komite ni Akbayan Senator Risa Hontiveros si Pastor Apollo para lang ipahiya. Ang investigasyon na hinatulan na si Pastor Apollo na guilty ay batay lamang sa mga paratang na wala namang ebidensya at napaglumaan na ng panahon. Ang investigasyon ng komite sa Senado na pilit pang ipinagpapatuloy sa kabila na may nakaumang na investigasyon sa korte alinsunod sa utos ng Department of Justice ay pinalagan ng mga senador. Yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? Correct. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high or lowly he is, has the same basic human right, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yan. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. May tuturing na isang matinding hamon para kay Pastor Apollo at ng kanyang milyong-milyong miyembro ang malinaw na pang-aatake sa relihiyon at pamubusal sa kalayaan ng pamamahayag ng SMNI. Ang hinagpis ay nagbunga ng 7 araw na protesta na tinawag na Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally. Dito isinisigaw di lamang ang pagpatiko sa di makatarungang pagtrato kay Pastor Apollo, kundi maging ang mga lantarang pagbabalabis ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Libo-libo ang dumalo sa pagpapakita ng puwersa, maging ang mga di kapanamig na may parehong pinagdadaanan ay naroon din. Mga lumad, Kristiyano, Muslim at mga kilalang personalidad at politiko ay nagpakita rin ng pagkikisa. Bayan, bayan, bayan ko! Okay mga kabisdak, pasensya na hindi ko napiplay yung video kasi 3 video na po pinipli namin, napuputol. Biglang humihinto. Basta, ito naman, real talk na lang ho tayo. Na talagang sinuklian po ng hindi maganda si Pastor Kibuloy ni Da Junior. Kabutihan po ang alay ni Pastor Kibuloy sa gobyerno, lalo na sa kay Da Junior na nanalong presidente, ang isinukli po kasamaan. Ito po yung tatatak sa maraming Pilipino. Buta, pati tayo guys, no? Gurgur din tayo, ha? O sige lang. Magsasalita, pwede naman kayo magsalita kahit walang video, audio na lang. O, ito pa. Alam mo po yung issue talaga na dapat na, natin, pagtutukan mga kabisda.